Mahal na emperador? Hindi ko pinagnasaan ang emperatrice. Pakiusap, maging makatarungan po kayo. Hindi pinagnasaan? Kung gayon, hindi na kayang magkaanak ng emperador? Ate, paano nangyari ang pagbubuntis na ito? Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Bakit ka pa nag-aalangan? Mahal na emperador, bilang mag-asawa, hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Mula ngayon, hindi ka na ang emperatrice ng dakilang Yancheng. Dalhin siya sa malamig na palasyo at huwag na siyang ilabas kailanman. Mahal na emperador. 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 Mahal na emperador, napakahina ng iyong esensya ng bato. Baka mahirapan kang magkaanak. Empress, ang diyosa ng mga tagapagbigay anak sa templo ng 10,000 kaharian, bagamat epektibo. Kung luluhod ka roon, maaari kang mawalan ng kalahati ng iyong buhay. Muyuanshi, ibinuwis ko ang aking buhay para magbuntis para sa iyo. Naniniwala ka sa kanila, pero hindi sa akin. Empress, 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 Empress. Empress, ililigtas kita, Empress. Empress. Empress? Empress, gumising po kayo. Empress, hindi po kayo pwedeng mamatay. Aray, bakit ang sakit? Binibini, gising na kayo. Manganganak na kayo. Binibini. Manganganak, wala akong kapatid. Ang pinakamatalinong babae sa lungsod, si Susya Ulian, na wala pang 20 taong gulang, nakakuha na ng 7 doktorado. Maaari po bang ibahagi ninyo ang sikreto ng inyong tagumpay? Sa totoo lang, ang sikreto ng tagumpay ay simple lang. Iyon ay, aray. Nadapa lang naman ako. Bakit ganito kasakit? Bakit hindi mo ako dalhin sa ospital agad? Ano po ang sinasabi ninyo, Binibini? Ipinadala na kayo ng emperador sa Cold Palace. Hindi ko kayo pwedeng dalhin sa Imperial Hospital para maghanap ng doktor. Nalasing ka ba? O hindi ka pagising? Bilisan mo at tawagin mo rito ang may-ari ng event ninyo. Binibini, Nasaan ako? Bakit ang laki ng tiyan ko? Binibini, mag-ipon na lang kayo ng lakas. At manganak na kayo. Binibini, Walang kwenta. Hindi pa ako nagkakaroon ng karelasyon. Ang mga nganak na? Bahala na. nanganak na. Nanganak na. Binibini, nanganak na. Nanganak na. Isang munting prinsipe. May isa pa. May isa pa, Binibini. Hindi pa ba tapos yan? Bakit may isa pa? Bakit ako magkakaanak? Nalipat ba ako ng panahon? Sino ang lalaking gumawa nito? Papatayin ko siya. Lola, dahan-dahan po kayo. Huwag kang magkunwari. Kung may kakayahan ka lang sana, magbigay ka na lang sa akin ng apo sa tuhod sa lalong madaling panahon. Kung hindi ka pa rin magkaroon ng anak, ipapasa mo sa prinsipe Ning ang iyong trono. Siya ba ang masamang tatay? Ang suot niyang damit? Tinatawag na dragon robe. Nakita ko na sa sketchbook ni nanay. Hindi ako nagkakamali. Siya nga iyon. Sugurin mo. Sige. Bilisan mo. Bilis. Ate, huwag kang magmadali. Sige. Pagpugay sa Empress Dowager. Pagpugay sa Emperador. Ito si Dr. Xue, pinapunta ng aking mga tauhan mula sa mga tao. Siya ay inapo ni San Simiao para gamutin ang iyong pagkabaog sa loob ng maraming taon, mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga doktor ng palasyo. Pakiusap. Kamahalan. Ipakita ninyo ang inyong pulso.
Kamahalan, lubhang mahina ang iyong bato at talagang hindi ito pabor sa pag-aanak, ngunit hindi naman ito mukhang likas. Ano? Ang inyong lingkod ay natuto sa Medical Saint Sect. Bukod sa panggagamot, dalubhasa rin ako sa Pre-Heaven Bagwa. Bago ako dumating, nagkalkula ako ng kapalaran para sa kamahalan at hindi dapat ikaw ay isang taong walang supling. Ibig mong sabihin? Ayon sa mga bituin, dapat ay mayroon kang tagapagmana, kamahalan. Huwag palampasin ang pagkakataon. Sino iyan? Natamaan. Bakit hindi ka tumatakbo? Ay, oo nga. Kamahalan, nahuli namin ang 2 bata. Bitawan niyo kami! Bitawan niyo kami! Ang cute ng mga batang ito. Saan kayo nanggaling? Galing kami doon. Sa direksyon ng Palasyo ng Kalungkutan. Sino ang ina ninyo? Weh, hindi ko sasabihin sa'yo. Masamang tatay. Takbo! Habulin niyo sila. Naku, delikado. Halos mahuli kami. Inay! Kayo bang dalawa ay matatapang na? Nangahas pa kayong tumakas. Ang sakit! Sakit! Pumasok kayo. Inay, dahan-dahan po. Ang sakit! Kamahalan, dito po tumakbo ang 2 bata. 4 na taon na. Sa wakas, natupad ko ang pangako kong pakasalan ka bilang emperatrice. Sabi nila ang pag-ibig ng emperador ay kasing nipis ng pakpak ng tutubi. Mayroon kang 3,000 kagandahan sa iyong harem at balang araw, magsasawa ka rin kay Nianer. Mula ngayon, ikaw lang ang pipiliin at mamahalin ko. Nagkakaintindihan sina Nianer at ang emperador. Sa buhay na ito, ikaw lang ang mamahalin. Hindi magbabago ang pagmamahal. Mahal na emperador? 4 na taon nang nakalimutan sa Cold Palace at walang natatanggap na sweldo. Bakit hindi ninyo siya bigyan ng kahit ano? Naparito siya upang parusahan, hindi para magpakasasa. Sige na. Kamakailan, inilipat ang West Wing. Maraming bagay ang walang lugar na itatapon. Mamaya, tingnan kung anong kulang dito. At dalhin na lang dito. Ano ito? Ano ito? Bakit ito napakabaho? Mahal na emperador, huwag po. Baka may laso nito. Ang bagay na ito, mabaho amoy, pero mas masarap pa kaysa sa niluto ng Imperial Chef. Handa na ba ang luosifen ko? Dali, magtago ka. Mahal na Reyna, nailagay na po sa labas. Sa batong mesa. Bakit ba ang paborito ninyo ito? Ang baho talaga. Daldal. Nasaan ang luosifen ko? May nagnakaw nito. Ang magnanakaw ng luosifen na walang hiya.
Ay nako. Sino ba ang nagnakaw ng aking luosifen? Kayong dalawa. Ngayon, kapag hindi kayo umabot ng kalahating oras, huwag kayong tatayo. Kung hindi, walang dessert ngayong araw. Wag po! Huwag maingay. Ako, isang all-around PhD ng 21 siglo, hindi ko nasasabihing makakatulong ako sa sangkatauhan. At least, kailangan ko ring magamit ang aking mga kaalaman. Nakakapagtaka, napunta ako sa walang kwentang lugar na ito. Hindi pa nga ako nakakahawak ng kamay ng lalaki, nagkaanak agad ako ng 2 pasaway na bata. Tapos, araw-araw pa, nakakainis. Ma, ang sakit na ng katawan ko. Tiisin mo. Mama, hindi na po namin uulitin ang ganoong pagkakamali. Kailangan pa rin silang parusahan. Mahal na prinsesa, bata pa po sila. Pinapag-horse stance ko lang naman sila. Hindi ko naman sila pinapag-Thomas Flare split. Tsaka, kung hindi ko sila tuturuan ng leksyon, baka lumabas pa sila at makita sila ng kanilang tatay na walang kwenta. Mahal na prinsesa, hindi niyo po dapat sabihan ng ganyan ng emperador. Paano kung walang kwenta talaga, hindi ko pa pwedeng sabihin. Kung pag-uusapan ang mga lalaki sa mundong ito, ang emperador ang pinakawalang kwenta. Isipin mo, 3,000 babae sa palasyo. Gaano siya kamapagmahal? Mula pa noon, ang lalim na pagmamahal ng isang emperador ay mas mababa pa sa damo, para siyang hayop sa damit. Sunyan, sino ang sinasabi mong hayop sa damit? Emperador, lumuluhod po ang lingkod niyo sa inyo. Hindi po namin alam na darating ang emperador, kaya hindi po kami nakapaghanda. Patawarin po ninyo kami. Ito ang emperor ng Dayan Kingdom, ang ama sa biolohiya ni Sushia at Suchiu, ang ama sa biolohiya. Gwapo, oo, kaso isang playboy. Bakit ka nakatunganga? Binulag ka ba ng 4 na taong pagkakakulong? At ano ang suot mo? At ano ang nasa mukha mo? Bakit? Nasa sarili kong bahay ako. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng kalayaan sa pananamit? Eye mask. Naiintindihan mo? Sinong babae ang hindi gumagamit ng eye mask? Nakapajamas ako sa bahay, may eye mask. Labag ba sa batas? Sumaludo sa emperador? Dapat malinis ang kasuotan. Pati ba naman iyon? Ang pinakapangunahing asal ay nakalimutan mo na. Hindi ka kumatok bago pumasok. Binigyan mo ba ako ng oras para magpalit ng damit? Hindi nag-abiso. Hindi kumatok. Diretso na lang pumasok sa loob ng silid ng iba. Nasaan ang pinakapangunahing asal mo? Walang galang. Paano ka makipag-usap sa akin? Mukhang walang saysay ang pagkakakulong mo ng ilang taon. Ang galing naman niyang magpakitang gilas. Xiao Yue, halika. Tulungan mo ako. Ikaw! Emperador, huminahon po kayo. Si Lady Su, matagal na nakakulong kaya nakalimutan ng tuntunin. Huwag na po ninyong pansinin. Hindi lang nakalimutan ang tuntunin? Ngayon ay naging mas matabil? Nangangahas ng sumagot sa akin. Dati ay mahinahon si Lady Su at masunurin. Baka naman sa 4 na taon sa Cold Palace, nagtanim siya ng galit sa inyong kamahalan. Sa tingin ko ay kulang pa ang 4 na taon ng pagkakakulong. Kung nagpakumbaba siya kahit minsan, hindi sana umabot sa ganito? Sige na. Almin kung nasaan talaga ang bata. Pagbati kamahalan. Hindi ko po alam kung bakit kayo naririto, kamahalan. Nakita ko ang 2 bata kanina sa Imperial Garden. Sa iyo ba sila? Ang emperador ay pumunta sa Cold Palace. Sa loob ng maraming taon, naaalala pa rin niya ang masamang babaeng iyon. Hindi kaya ang pagpaplano laban kay Sunyan noon ay nabunyag? Ang ginawa natin ay walang bahid dungis, imposibleng matuklasan. Kung gayon, bakit pumunta ang emperador doon? Nabalitaan ko na ang Sunyan na iyon ay may 2 anak. Hindi kaya ang emperador ay para sa mga bata? Hindi. Kung kikilalanin niya ang 2 iyon, hindi ka lamang mawawala ng pag-asa na maging emperatris,
Pati ang anak kong si Prinsipe Ning ay hindi na makakaakyat sa trono bilang tagapagmana. Ano ang maaari nating gawin? Ako mismo ang may paraan upang harapin ito. Tara, tignan natin. Sino ang kanilang ama? Walang ama. Nagparami ng asexually. Ano ang mga pinagsasasabi mo? Ano ang kakaiba doon? Halika, tingnan mo. Ang inang si GND ng Siyang ay nabuntis ng lumunok ng itlog. Ang ina ni Ho Uji ng Jiao, nabuntis lang sa pagtapak sa bakas ng paa. Ako naman, nadapa lang, kaya nabuntis. Nagsasabi ka ng puro kalokohan. Bakit ka nagagalit? Hintay. Si Yoye. Opo, Pakitingnan. Ito ang utos mo noon sa pagpapatalsik sa reyna. Babasahin natin ito ng sabay-sabay. Nagdalang tao sa pakikipagtalik sa iba. Hindi galing sa dugong imperial. Labis na pagsuway, ibababa sa pagiging karaniwang tao. Sa ngayon, anuman ang mangyari sa mga bata, wala na silang kinalaman sa iyo. 4 na taon na ang nakalipas, naparusahan na ang dapat parusahan. Balak mo bang maghiganti? Lalaki ka pa ba? Sun Yan. Ano ang gusto niyang gawin? Paano mo nagawa akong kausapin ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Walang hiya. Ang lakas ng loob. Niya pang sampalin ng emperador. patawad, mahal na emperador. Hindi po sinasadya ng mahal na reyna. Oh, ang lupit ni Mama! Tumatapang na babae. Lagot. Nauna ang instinct kaysa sa isip. Ito ay isang masamang sinaunang panahon. Sinampal ko ang emperador. Hindi kaya matatapos na ang buhay ko. Sun Yan. Labis na pagsuway. Mga kawal. Kalad ka rin siya. Sandali. Emperor, anong gagawin mo? Si Sun Yan ay gumawa ng malaking kasalanan, nararapat lamang siyang parusahan ng husto. Pero hindi mo ba naisip kung paano kung ang dalawang bata ay sa iyo talaga? 4 na taon na, hindi ka man lang nagbigay ng responsibilidad ng isang ama. Sa unang pagkikita pa lang, gusto mo na agad iwanan ang impresyon ng isang malupit na pumatay sa kanilang ina. Sige, Nian, huwag kang matakot, nasa likod mo ako. Empress Dowager. Noong nangyari ang gulo, nag-aayuno ako sa Huangjue Temple. Pagbalik ko, doon ko lang narinig ang tungkol sa pagpapatalsik sa Emperatrice. Palagi kong nararamdaman, may kakaiba. Ngayon, malaki na ang dalawang bata, ganito na sila kalaki. Sa tingin ko, kamukha rin nila ang emperador. Ang mga pangyayari noon, mas mabuting imbestigahan muli. Hindi na kailangan. Ina, si Sun Yan ay nakipagtalik sa iba at nilapastangan ang bansa, isang napakalaking kasalanan. Dahil naresolba na ang kaso, hindi na kailangan pang imbestigahan muli. Teka, sinabi mong nakipagtalik ako at nilapastangan ang bansa, isang napakalaking kasalanan. Mayroon ka bang ebidensya? Kailangan pa ba ng ebidensya? Dati, ang emperador mismo ang nakahuli sa iyo na may matibay na ebidensya. Ang emperador ay mataas ang posisyon, ngunit dahil sa iyo ay napahiya at pinagtatawanan ng lahat. Ngayon, ulit mo pang hinihikayat ang Grand Empress Dowager? Nabalikan ang nakaraan. Nais mo bang ang emperador ay muling mapahiya? Ano ba talaga ang nangyari noon? Paano ko ba ipapaliwanag para malutas ang krisis na ito at mapatunayan ang aking kawalang kasalanan? Maaari ko bang tanungin ang Empress Dowager? Paulit-ulit ninyong sinasabi na ako ay nakikiapid at nagpapahiya sa bansa, ngunit nakita niyo ba mismo, ako at si General Nian na gumagawa ng kalokohan? Ang iyong lihim na pakikipagkita sa hating gabi, hindi pa ba sapat na patunay iyon? Paano kung mayroong isang taong makapangyarihan na may masamang hangarin, siguradong may 1,000 paraan, upang sa hating gabi, ilagay kami ni General Nian sa iisang lugar, di ba? Iniisip mo bang ako ang nagtraidor sa iyo? Sun Yan, napakatapang mo. Hindi po. Iyon ay isang simpleng pagpapalagay lamang. Tsaka, maraming taong makapangyarihan. Bakit ka nagmamadaling pumasok sa usaping ito? Para kasing medyo pinatutunayan mo ang sarili mong may sala. Ikaw, Noong nagdedepensa ako ng aking doktorado, natalo ko ang lahat ng aking kalaban sa debate. At ikaw, Lola, nararapat ba na kalabanin ako? huwag mong isipin na dahil sa iyong kagalingan sa pananalita ay makakalusot ka na. Noon, ikaw at si General Nian ay nagtaksil, kitang-kita ng lahat.
Kitang-kita ng lahat. Kung ganoon, labis akong nagtataka. Sa lohika, dapat halos manganganak na ako noon, hindi ba? Ibig mong sabihin na kahit napakalaki na ng aking tiyan, kaya ko pa ring makipagrelasyon sa iba. Hindi. Imposible. Iyan ay isang teknikal na hamon. May karanasan ka ba diyan? Baliw! Saan ako magkakaroon ng ganoong karanasan? Kahit hindi kayo nagkaroon ng relasyon, pero ang inyong lihim na pagtatagpo sa hating gabi, sapat na upang patunayan na mayroon kayong iligal na relasyon. Anong ilegal na relasyon? Bakit naman ako, sa ganoong kalaking tiyan, ay magbabaka sakali pang makipagtagpo ng lihim sa iba? Kung gayon, tulungan mo akong suriin. Ang dahilan diyan. Iyon ay syempre dahil ang sanggol sa iyong sinapupunan ay anak ni General Lian. Kaya naman, ganoon na lang ang pagmamadali ninyo. Oh? Kung ganoon, hindi ba pwede kong patunayan muli? Kung ang dala ko ay anak ng emperador, wala akong dahilan upang makipagrelasyon kay General Nian, hindi ba? Yan ay syempre. Mabuti. Narinig niyo ba ang lahat? Ang susi ngayon ay nasa kung sino ang ama ng batang ito, kung ito ay sa emperador. Kung gayon ang kasong ito ng pagtataksil sa bansa, ay hindi totoo. Ang genetic inheritance ang pinakamahalaga. Kanino kamukha ang dalawang batang ito? Naniniwala ako na ang mahal na emperatris at ang emperador ay nakakita na. Sa hitsura pa lang, wala namang makikitang problema. Sa aking palagay, hindi talaga sila kamukha. Kung gustong patunayan na ang dalawang bata ay dugong bughaw, kailangan ng sertipiko mula sa doktor. Anong uri ng sertipiko mula sa doktor ang gusto mo? Natural, blood drop paternity test. Siyempre pagsubok sa dugo. Ay, grabe. Ang ganitong klaseng hindi ka pani-paniwalang sinaunang paraan, tinatawag pang patunay ng doktor? Dahil royal bloodline ito, mas mabuti kung maging maingat. Pahanda kay Mang Gamot Shue para sa pagsubok sa dugo. Teka lang, kung royal blood test ito, kailangan galing sa royal physician. Ang mga manggagamot sa labas, baka hindi tanggapin ng lahat. Sige, kung iyon ang gusto mo. Kamahalan, kung magsasama ang dugo, ibig sabihin ay anak niya. Kung hindi naman magsasama, kundi siya ang ama. Hindi naghalo ang dalawang patak ng dugo. Ibig sabihin, ang bata hindi talaga sa emperador. So niyan, paulit-ulit kang nanggugulo at inaalipusta ang emperador. Mga guwardiya, kalad ka rin siya at ang dalawang salbahing bata dalhin sa labas at patayin agad. Teka lang, paano mo nasabing hindi anak ng emperador ang bata? Malinaw ang ebidensya. May maidadahilan ka pa ba? Dalawang patak lang naman ng dugo yan. Lihim na bruha. Sa ganyang katiting na panlilin lang, akala mo mapapatay mo ako? Empress Dowager, kung mapapatunayan ko na anak ng emperador ang bata, maaari po ba akong humingi ng isang bagay sa inyo? Kung mapapatunayan mo na royal bloodline, anumang hilingin mo, ay pagbibigyan ko. Maraming salamat, Empress Dowager. Pero, paano mo ipapatunay? Iyan ay... Ito na. So niyan, anong panibagong pakulo na naman ang gusto mong gawin? Naghalo na? Maghahalo na. Ganap na naghalo? Binabati ang emperador? Pagbati sa emperador? Mukhang magkakaroon na ng tagapagmana ang ating dakilang kaharian ng Yan. Binabati ang emperador. Binabati ang emperador. Ito, hindi ito posible. Yahay! Yahay! Ang galing, ha 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 ha. Matandang bruha. Yang maliit mong panlilin lang, hindi sapat sa akin, di ba? Dakilang emperatris biyuda,
Ngayon ay malinaw na ang katotohanan. Ang bintang na nakiapid ako at nilapastangan ang kaharian ay pawang kathang isip lamang, kaya hinihiling kong ipaalam ito sa buong kaharian. At ibalik ninyo sa angkansu ang aming dangal. Walang hiya ka. Akala mo ba na ganito lang, makakalusot ka na? Sandali lang. Kahit ang dalawang batang ito'y tunay na dugo ng emperador, hindi pa rin ito pinatutunayan na wala kang lihim na ugnayan kay General Nian. Kayo'y nagkita ng palihim sa kalagitnaan ng gabi. Paano mo yan ipaliliwanag? Emperatrice Dowager, tila nakalimutan ninyo ang sarili ninyong sinabi kanina. Kung ganoon, pwede ko ba itong baliktarin bilang katibayan? Kung ang dinadala ko ay anak ng emperador, wala na akong dahilan para makipag-ugnayan ng palihim kay General Nian, tama ba? Siyempre. Ngunit kahit ganoon, Sapat na. Ang palabas na ito ay kailangan ng tapusin. Huwag nang magsalita pa. Emperador, ngayon ay malinaw na ang katotohanan. Panahon ng maglabas ng atas. Mula sa araw na ito, babalik sa templo ng angkan ang mga supling ng emperador. Ihanda ang bulwagang Fengyi sa pinakamataas na paggalang upang salubungin ang pagbabalik ng emperatrice sa palasyo. Sandali. Nais ko lang ipabatid sa buong kaharian na nais kong maibalik ang aking linis ng pangalan. Tungkol naman sa upuang emperatrice, hindi ko na kailangan yan. Sunian? Anong ibig mong sabihin? Si Susha at Suchiu ay bumalik na sa angkan ng emperador, wala akong pagtutol. Pero nasanay na ako sa malamig na palasyong ito, ayokong lumipat pa. Tungkol sa bulwagang Fengyi, kung sino man ang may gusto, siya na ang tumira roon. Emperador, humanap ka na lang ng ibang emperatrice. Sunian, napakalakas ng loob mo. Ang atas ko ay hindi mo maaaring tanggihan. Ito ang ediktong nagpapawalang saysay sa reyna na personal na iniutos ng emperador 4 na taon na ang nakalipas. Malinaw na nakasaad doon, ipadala sa palasyong malamig, ipadala sa palasyong malamig, ipadala sa palasyong malamig, at huwag nang makabalik kailanman. Ang utos noon, naaalala ko pa hanggang ngayon. Sabi nga, ang isang pinuno ay hindi bumabawi ng salita. Kaya sana, iyong kamahalan, huwag kang bumawi sa iyong salita. Pusong bato. Kanina'y nanonood lang, ngayon ay gusto mo nang bumalik sa akin. Akala mo ba talaga ang lahat ng nangyari ay madaling makalimutan? Managinip ka. Sunian, Sige na. Emperador, 4 na taon sa palasyong malamig at ang nangyari ngayon, talagang inagrabyado mo ang batang niyan. Huwag mo na siyang pilitin. Ang tagapagmana ay maaaring ipahayag sa buong kaharian na itatalagang prinsipe at ibalik ang mga maharlika. Tungkol naman sa reyna, pag-uusapan na lang ulit ito mamaya. Anong gusto mong gantimpala? Batang Nian, sabihin mo lang. Iyong kamahalan na Empress Dowager, hindi na kailangan ng gantimpala. Ngunit, sana ito pa rin ninyo ang inyong pangako at ibigay sa akin ang isang bagay. Anong bagay? Kalayaan. Kalayaan. Kalayaan? Opo. Hindi ko nais na habang buhay, mamatay na nakakulong sa palasyong ito. Kaya, umaasa ako sa iyong kamahalan na Empress Dowager na bigyan ako ng kalayaan. Karapatan na lumabas at pumasok sa palasyo. Ilang taon na rin ako dito sa sinaunang panahon pero hindi pa ako nakakalabas. Nakakapinsala talaga ang buhay sa loob ng palasyo. Sige na. 4 na taon kang nakulong sa Cold Palace at panahon na para ibalik ang iyong kalayaan. Ngayon, ako ang nagpasiya, igagawad ko sa iyo ang gintong plakang Fei Feng. Hawakan mo ito, sa loob at labas ng palasyo, kahit saan ka magpunta, malaya kang makakadaan. Maraming salamat, Ina Reyna. Sa wakas makakalabas na rin ako sa palasyo. ayaw niya talagang manatili sa palasyo? Nagtatanim ba siya ng sama ng loob sa akin? Wow! 4 na taon, sa wakas nakita ko na rin kung anong hitsura ng sinaunang palengke. Ha 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 ha. Mommy, gusto kong bumili ng mga sangkap para makagawa ng cake pag-uwi. Sige. Bibili pa tayo ng ilang raw materials at pagkatapos titingnan natin ang pinakamalapit na palayukan. Ate, maglaro tayo ng bolang tambol. Sige. Ate, ang
Ang ingay doon. Punta tayo at tingnan. Sige. Kakuha lang ng gintong plake ng Flying Phoenix, lumabas na agad ng palasyo at nagpagala-gala kahit isang bata hindi mabantayan. Lakad. Hindi pa ba kayo lalapit para salubungin si Prinsipe Aces? Lumuhod at tanggapin ang inyong gantimpala. Napakawalang galang. Ang aming dakilang imperyong Dayan, na malawak ang lupain at sagana sa yaman, at maraming mahuhusay na tao, paano ninyong mga maliliit na bansa ay mga has na manggulo? Kayo ang mga mangmang at walang pinag-aralan, kayong mga dayuhan. Tama, kami, mga tagadayan, lumuluhod sa langit, sa lupa, at sa aming mga magulang, hindi sa iyo. Ang daya nyo ay gumagamit pa rin ng abacus para sa pagkalkula. Hindi pa ba kayo luma sa tingin ninyo? Ikaw, Ano ako? Kung may kakayahan kayo, sagutin ninyo ang 5 problema sa matematika na iniwan ko. Sa bawat masagot ninyo, bibigyan ko kayo ng isang piraso ng ginto. Kung masagutan ninyo lahat, aaminin kong malakas ang kaharian ng dayan ninyo at saka lahat ng gintong baril dito ay sa kanya. Isang grupo ng mga mangmang. Ngayon, ang prinsipe ay sisirain ng dangal ng dayan at itatanyag ang pangalan ng Pehis. Sa pagpupulong ng mga bansa na ito, ang posisyon ng pinuno ay tiyak na magiging sa imperyong Pehis. Talagang labis na nang aapi ang mga dayuhang ito, nakarating pa sila sa lupa ng Dayan upang manakot. Hayaan ninyo akong harapin sila. huwag kang padalos-dalos. Ang mga dayuhang ito ay laging mapanlinlang, itinuturing tayong mga tagadayan na kaaway. Ang lahat ng ito, baka plano na nila. Oo nga. Huwag kang mahulog sa kanyang pagsubok, baka mapahiya mo ang mga tagadayan. Kung gayon, ano ang gagawin? Hindi naman siguro tayo susuko ng walang laban, hindi ba? Napakahina naman noon. Bukod pa riyan, tinitingnan ninyo ang bundok ng ginto, hindi ba kayo natutukso? Ang daming tao. Ano yan? Ano yan? Ate! Totoo nga ang sinabi ni nanay. May mga dayuhan. Totoo nga, totoo nga. Ha 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 ha, ha 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 ha. Tinatawag ninyo pa ang sarili ninyong dakilang bansa? May malawak na lupain at maraming yaman at maraming talento, bakit walang lumalaban ngayon? Sa tingin ko, kayong lahat ay mga walang kwenta. Tama, mga tanga. Alam ninyo na kulang kayo. Bakit hindi pa kayo lumuhod at sambahin ang Imperyong Physis? Baka sakaling, kung maging masaya ang aming prinsipe, gantimpalaan niya kayo ng set na ito ng digital algorithm. Ito ay isang mahusay na kasanayan sa aritmetika. Napaka-arogante talaga. Kahit anong bitag pa yan. Ngayon, kahit na hindi ko makuha ang mga gintong iyon, aakyat pa rin ako para pababain ang kanilang kayabangan. Sino ang nagsabing wala ng tao sa dakilang kaharian ng yan? Ako na. Go. Go, go, go. Pababain ang kanilang kayabangan. Go. Go, 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 go. Sa palasyo, punan ang mga numero mula 1 hanggang 6 upang bawat numero mula 1 hanggang 6 sa bawat hilera, bawat kolum at bawat maliit na kahon ay lumitaw lamang ng isang beses, punuin lang ang mga blanko. Ay, hindi ba yan ang nilalaro namin dati? Maliit na sudoku game ni Mommy? Iyan lang. Ang isang napakasimpleng bagay. At ano ang ipinagmamalaki diyan? Ano ba talaga ang balak ng dayuhang delegasyon na ito? Dumating sila sa ngalan ng pagdiriwang sa pagkakakuha ng prinsipe ng dakilang yan, ngunit ng gulo sa palengke. Ipinagyayabang ang kanilang mga kahangahangang kalokohan at inapi ang mga mamamayan ng dakilang yan. Tingnan na lang muna natin. Hahaha. Dito. Lahat mali. Haha. Kayong mga tanga ng great yan. Tama nga. Maliban sa mga makalumang aral, wala kayong alam. Sa aking palagay, malapit nang bumagsak ang great yan. Chanlin? Patawarin po ako, kamahalan. Agad kong sasabihan ng Imperial Guards. Kawalang hiyaan. Ang ating great yan ay maunlad at masagana, ang emperador ay marunong at matalino, isang malawak na bansa, mabuhay magpakailanman. Anong malawak na bansa? Mabuhay magpakailanman? Ang inyong teknolohiya, matagal lang luma. At isa pa, ang inyong emperador ng Great Yan, tila hanggang ngayon. Wala pa ring anak, di ba? Baka ang pagpasa ng trono, magkaroon ng problema. Sino ang nagsabing ang aming emperador, walang anak? Kamaylan lang ay ipinahayag sa buong mundo. Masayang nagkaanak ng prinsipe
at magsasagawa ng seremonya ng pagtatalaga ng prinsipe. Ang bagay na ito, narinig ko na rin. Di ba't isang bastardong anak ng isang reyna na nakipagtalik sa iba? Sa Cold Palace, anak ba talaga ng emperador? Hindi pa alam. At isa pa, lumaki sa isang napakalayong Cold Palace, baka ang isip niya, may problema na. Ang pagpili ng ganoong katangang tao, bilang prinsipe, kapag siya ang nagmana ng trono, hindi ba ang great yan tiyak na babagsak? Ang walang hiyang ito, okay lang kung minumura niya ang masamang ama, minumura pa si Mami at kami, sinasabing may problema kami sa isip. Kuya, sugod at tapusin na natin sila. Sige. Saan galing ang batang yan? Umalis ka. Anong problema sa bata? Hindi ba laruan lang ng bata ang larong sudoku? Noong 3 taong gulang kami, itinuro na sa amin ni Mama kung paano laruin ito. Sawang-sawa na ako nakakabagot. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Gagawin ko ang 3. Gagawin mo ang 3. Bilisan mo. Kailangan pa nating hanapin si Mama. Prinsipe, anong nangyayari sa dalawang batang ito? Mga bata lang yan na naglalaro? Maging ang nangungunang numerologist sa ating bansa, hindi masabi na kaya niyang gawin ito nang walang kahirap-hirap. Kamahalan, ang munting prinsipe at munting prinsesa, kaya ba talaga nila itong gawin? Okay, tapos na ang pagsusuri. 8 minuto. Lahat tama? Paano mangyayari yan? Tama lahat? Paano nangyari yan? Ang lahat ay tama. Ang mga tanong na ito ng dayuhan ay nasagot ng 2 bata mula sa Great Yan. Paano ito posible? Nasolve nila sa wala pang 10 minuto. Kahit ang pinakamahusay na mathematical master sa aming bansa ay hindi ito magagawa. Mahal na emperador, ang munting prinsipe at prinsesa ay napakatalino. Si Empress Su ay talagang mahusay magturo. Mga anak ko iyan! Akala ko napakagaling ng matematika ng mga taga-kanluran. Ngayon ko lang nakita na pambata lang pala yan. Ang ganitong bagay, nangahas pa kayong magpakitang gilas sa Great Yan Dynasty. Hahaha. Sa tingin ko, sinubukan nila ang isang bagay na hindi nila kaya. Umalis kayo sa Great Yan. 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 Nasagutan na namin ang mga tanong. Sa amin na ba lahat ng gintong ito? Tamang-tama para makabili ng mga hilaw na materyales para kay nanay. Pagbalik niya, pagawaan natin siya ng ilang perpetual motion machine. Napakadaling tanong. Nasolve lang namin ang ilan. At makakakuha na ng ganito karaming ginto, ang dali lang kumita ng pera. Hindi natin pwedeng pakawalan ang 2 henyong ito. Kung ang Great Yan ay may ganitong klase ng mga tao, magiging napakalaking perwisyo ito sa atin sa hinaharap. Lakasan ng loob mo. Ito ay mahalagang kayamanan ng kaharian. Kayong mga bata, paano ninyo nagawang sirain ito? Kumuha ng tao, dakpin ang batang ito. Ang orasan na ito, hindi po namin nabasag. Ang 9 na gulong na orasan ay isang pambihirang kayamanan, orihinal na sa royal family ng aking bansa, inilalaan para sa All Nations Assembly, para ipakita. Hindi ko inaasahan na sira pa ng mga batang ito. Ngayon, ang 2 batang ito, kailangan kong dalhin. Teka lang. Mami, iligtas mo kami. Mami, iligtas mo kami. Kayong isang grupo ng kalalakihan, binubuli ang 2 bata. Ano bang klaseng galing yan? Kayong 2, sino ang nagsabi na tumakbo kayo kung saan-saan? Hintayin ninyo akong makauwi para ayusin kayo. Ikaw, ang kanilang ina? Tama. Kayong isang grupo ng kalalakihan, dito binubuli ang 2 bata. Hindi ba nakakahiya? Sino ang nagsabi sa kanya na sirain ang aming pinakamataas na pambansang kayamanan? Ito lang ang sirang bagay. Pinakamataas na pambansang kayamanan pa? Kayo mga taga-Western country, gaano ba kayo ka-cheap? Ikaw na ignorante babae? Alam mo ba na ito, ang pinakapinong orasan ng aming dinastiya? Ang inyong Great Yan? Baka wala pa nito. Paano mo maintindihan? Hindi ba't isang orasan lang? Bakit ka ba nagagalit? Ganito lang kasimple na bagay. Ang buntot mo pa, nakaangat na sa langit. Ayusin ko na lang, hindi ba? Inaayos mo ba? Anong biro yan? Kahit ang mga panday na kasama namin ay hindi nangangahas, sabihin kayang ayusin.
Huwag mong ikumpara ang mga panday mo sa akin. Anong antas ba sila? Karapat-dapat ba silang ikumpara sa akin? Xiao Yue, dalhin mo sa akin ang lahat ng mga kagamitan na binili ko. Sa tingin mo, kaya ng dalagang ito na ayusin ang orasan? Hindi natin masasabi. Hindi mo pa ba narinig? Siya, ang ina ng dalawang batang iyon. Kung ganoon nakalakas ang dalawang bata, hindi ba mas malakas ang kanilang ina? Ipinagyayabang ang iyong sarili. Hindi ako naniniwala. Ang pinakapinong instrumento ng ating bansa, maaayos mo ba? Ikaw na ignorante? Paano kung ayusin ko? Ano ang gagawin mo? Kung gayon ay personal akong hihingi ng tawad sa iyo. Kung hindi mo maayos, isasama rin kita. Sige, napagkasunduan. Si Binibining Su ay nagpakalaki sa pagkakataong ito. Paano kung hindi niya ito ayusin? Hindi siya nagpakalaki? Alam niya na kaya niya. Tapos na, madali lang. Anong pinagsasabi mong kayabangan dito? Ikaw lang ang makakapag-ayos ng aming Atlantiko? Hindi, imposible. Kahit ang mga nangungunang artesano ng aming bansa, ilang araw pa bago nila ayusin. Paano mo maaayos iyan? Iyang bagay na iyan, gaano katagal pa kailangan? Naglakas loob pang tawagin ang sarili na isang nangungunang artisan? Hindi pa ba kayo humihingi ng paumanhin? Humingi ng paumanhin. 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 Alam ko, kaya niya. Opo. Opo. Si Reyna Su ay nagkaroon ng iyong pagpapahalaga. Tiyak na napakahusay niya. Simula nang umakyat ka sa trono, ito ang unang pagkakataon na nakita kong ngumiti ang emperador ng ganito kasaya. Mukhang sa hinaharap, kailangan kong pagbutihin ng pakikipag-ugnayan kay Binibining Su. Tama na, manahimik kayong lahat. Ako, ang prinsipe ng Fis, sa inyo lang na mga hamak na tao, kayo bang pwedeng mang-insulto sa akin? Karapat-dapat ba kayong humingi ako ng paumanhin? Bakit kayo nakatunganga? Salakay, patayin silang lahat? May pinapatay. Tulong. Tumabi ka sa akin. Hamak na mga ngalakal? Naglakas loob kang insultuhin ang aming dakilang kaharian ng Atlantiko. Ngayon, kukunin ko ang iyong buhay. Bakit hindi pa dumarating ang mga Imperial Guards? Malapit na siguro sila. Tapos na. Bakit ang mga sinaunang tao, lahat ay hindi marunong maglaro? Konting salita lang, susugod agad. Sumusuko na talaga ako. Anong gagawin? Sana dinala ko na lang ang lihim na sandata, lumabas ng bahay. Isang putok lang, lahat sila mamamatay. Huwag kang lumapit, alam mo ba kung sino ako? Ako ang reyna ng malaking imperyo ng yan, kung mangahas kang saktan ako, tapos ka. Tulungan niyo ako. Sino man, tulungan niyo ako. Akala mo ba uto-uto ako? Ngayon ang emperador ng malaking imperyo ng yan, wala pang opisyal na reyna, akala mo ba maluloko mo ako? Sumuko ka na sa pakikipaglaban, mamatay ka na ng maayos. Patay, mamamatay na talaga ako ngayon. Sana hindi ko na lang inartehan ito. Mangahas ka, paano ka nangahas? Paumanhin, huli na ang aking pagdating. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Kung mas nahuli pa ako ng kaunti, wala na sana ang aking reyna. Lumayo ka sa akin. Sino ang nagsabing gusto kong maging reyna mo? Sino kanina ang nagsabi ng buong pagtitiwala na gusto niyang maging reyna ko? Pangmatagalan lang iyon. Mabuti na lang at ayos ka lang. Wow! Ito ba ang bagay na kayang gawin ng mga matatanda sa mga kwento? Naku, ang nakakahiya naman. Kayong dalawa, hindi ko kayo tinuruan kung ano ang ibig sabihin ng huwag tumingin sa masama. Mahal na emperador, patawarin po ninyo ako sa pagdating ng huli upang iligtas kayo. Tumayo. Dakpin ninyo siya. Bitawan ninyo ako, bitawan ninyo ako. Ako ang prinsipe ng PES. Ako ay isang sugo na inanyayahan. Ginagawa sa akin ito ng dakilang imperyo ng yan.
Nais ba nilang magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa? Insultuhin ang aking emperatris at naglakas loob pa na takutin ako. Dahil iginigiit mong mamatay, pwede kitang pagbigyan, mga guwardiya ng imperyo. Ako? Ayaw kong mamatay. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay isang sugo mula sa ibang bansa. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang pagpatay sa akin ay labag sa kasunduan ng lahat ng bansa. Ikaw, sinisira mo ang kapayapaan. Nagsisimula ka ng digmaan. Hindi kita pwedeng patayin, ngunit kaya kitang pahirapan ng husto. Ako, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Babayaran kita. Okay lang ba? Nagsusumamo ako sa iyo. Patawarin niyo po ako, okay? Ay, tama na po, kamahalan. Kita mo naman, wala akong nangyari, di ba? Dahil handa siyang magbayad ng teritoryo at kabayaran, tayo ay magiging mapagbigay at palalagpasin siya sa pagkakataong ito. Ano? Pagbabayad ng teritoryo at kabayaran? Oo. Ako ay magbabayad ng pera. Ako. Hindi ako. Ako. Malapit na ang seremonya ng pagtatalaga, hindi kita pwedeng patayin. Shaolin Si. Dalhin siya pababa para pag-usapan ang pagbibigay ng lupain at kabayaran? Hindi. Nagbabayad ako. Hindi ako nagbibigay ng lupa. Hindi. Kayo. Aniyan? Patawad. Hindi ko kayang ipaghiganti ka? Paumanhin. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, pasasagutin ko ang bansang fees sa matinding kapalit. Pwede ba, Aniyan? Oo, ikaw ang bahala. Abala pa akong mamili. Nangahas ka pang gumala. Kung naantala pa ako ng kaunti, ikaw at ang mga prinsipe ay mapapahamak. Sumama ka sa akin pabalik sa palasyo. Hindi ako babalik. Insidente lang ito. Mag-iingat na ako sa susunod. Kapit ng mahigpit. Ibalik ang karwahe sa palasyo. Tatay, nanay, hintayin niyo kami. Sumpa. Nakabangon pa rin ang babaeng iyon. Tita, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang pagpapahayag ng koronasyon ng prinsipe ay napahayag na sa buong kaharian. Ngayon na dumating ang mga bansa upang magbigay pugay, siguradong gagamitin ng babaeng iyon na si Sunian ang pagkakataong ito para maging reyna ulit dahil sa kanyang anak, para bumalik sa posisyon ng emperatris. Sa oras na iyon, wala na kaming pupwesto ng pinsan ko. Wala silang respeto sa akin. Mas gugustuhin pa nilang ang haling iyon ang umupo sa trono kaysa ako ang maging prinsipe ng kaharian. Huwag kang mag-alala. Ang koronasyon ng prinsipe ay isang malaking kaganapan na binabantayan ng lahat. Hanggat sa seremonya, ipapahiya natin ang babaeng iyon sa harap ng mga bansa. Mawalan siya ng dangal. Kahit ipilit pa ng emperador na siya ang maging emperatris, hinding-hindi papayag ang mga tao at ang mga ministro sa korte. At bata pa ang prinsipe, hindi ba't madali siyang kontrolin? Ang kaharian na ito ay para lamang sa anak kong si Haring Ning. Si Muyuan Chi. Ang sinungaling, sinabi niyang malaya akong makakalabas at makakapasok sa palasyo, pero kinulong niya ulit ako, at ang tawag niya pa dyan, malapit na ang seremonya, darating ang mga bansa para bumati, ang kapital ay magulo, para daw sa kaligtasan ko. Mahal na prinsesa, mag-ingat sa pananalita. Tama naman ang sinabi ng emperador, at malapit na ang seremonya, alin sa mga prinsesa sa palasyo, ang hindi naghahanda ng regalo, para lang makakuha ng papuri? Kalang po, mahal na prinsesa, iniisip pa rin ang paglabas at paglalaro. Bilang ina ng korona prinsipe, paano po kayo magiging masyadong mahilig sa paglalaro na nakakalimutan na ang tungkulin? Tama na, Xiao Yue. Huwag ka nang magbasa. Huwag na. Hindi ba't may ilang araw pa? Bakit ba nagmamadali? Mahal na prinsesa, ilang beses niyo na pong sinabi yan. Bukod pa rito, ngayong 3 na, mula sa pagdating ng mga bansa at paghirang sa korona prinsipe, 3 araw na lang po ang natitira. Ano? 3 araw na lang ang natitira. Patay na. Hindi pa ako nakapag-iisip ng ano ang ireregalo. Ano ba ang magandang iregalo? Salamin? Hindi siguro. Maliit masyado. Hindi nakakagulat. Baril at kanyon? Ipakita ito sa seremonya. Medyo nakakatakot ba iyon? Meron na. Samahan mo muna akong magpalit ng damit, lalabas tayo ng palasyo. Naisip ko na kung ano ang ireregalo. Sa seremonya.
mahal na prinsesa, pero ang emperador, hindi po kayo pinapayagang lumabas ng palasyo. E di palihim na lang tayong umakyat sa pader at lumabas. At bukod pa rito, ito ay handog na inihanda para sa seremonya. Sapat na ang dahilan. Sa pagkakataong ito ay tiyak kong ipapakita sa mga taong ito ng sinaunang panahon kung ano ang tunay na magarang paputok. Pagkatapos, kapag sumabog na ang paputok, tiyak na sila ay mamamangha. Mama, anong ginagawa ninyo? Kaya mami, ano bang gagawin ninyo? Lihim na lalabas ng palasyo si Mami para bumili ng materyales. Lalabas ng palasyo? Gusto ko ring sumama. Gusto ko ring sumama. Gusto ko ring sumama. Gusto naming sumama. Ay, hindi pwede. Kayong dalawa, gumawa kayo ng gulo huling beses, kaya sa pagkakataong ito, magpakabait kayo at manatili sa palasyo. Gusto kong sumama. Gusto kong sumama. Gusto ko ring sumama. Sige na, kayong dalawang pilyo, sasama ko kayo, okay? Yehey! Mabuti. Sa totoo lang, may dalang baril naman ako, kaya siguro walang malaking mangyayari. Kamahalan, may masamang balita. Lihim na naman pong dinala ng Emperatrice ang 2 batang prinsipe palabas ng palasyo. Ano? Talagang nakakapagod sila. Sumunod. Mahal na Emperatrice Dowager, ang nasa Cold Palace ay lumabas ng palasyo kasama ang mga prinsipe. 1 kapat na oras na ang nakalipas. Malapit na ang seremonya, naglakas loob pa ring lumabas para magpakita. Hindi ka talaga natatakot mamatay, Sunian. Agad na magpadala ng tao para sumunod at maghintay ng pagkakataon. Apat na taon na, sa wakas natapos na ako, Nian Wuji, sa pagbabantay ng hangganan. At nakabalik na, nakagawa ng merito. Pero Anian, nasa Kyoto ka ba? Okay ka lang ba? Madam, ang ganitong paglabas ng patago, hindi ba ito tama? Mas mabuting bumalik na tayo. Anong kinakatakutan mo? Ngayon ang inyong madam, natuto na sa aral, nagdala ng mahiwagang sandata. Kung sino man ang mangahas na galitin ako, bababarilin ko siya. Tama, bababarilin siya. Mama, ano po iyon? Gusto ni Coco kumain. Mami, ang ingay sa harap. Gusto kong pumunta. Sige na. Huwag na kayong mag-away. Kayong dalawa. Kung ano ang gusto ninyong kainin, papuntahin ni Xiao Yue kayo doon. Si Mami ay abala pa sa pagbili ng mga materyales. Kung gayon, sasamahan kayo ng ate para bumili ng tanghulo, okay ba? Oo. QQ, alin ang gusto mong kainin? Susha, anong tanghulo ang gusto mong kainin? Mga baboy na babae ng Great Yan. Ang tusong emperador ng Great Yan. Nangahas na pilitin, ang Prinsipe Fisi na ipamigay ang lupain at magbayad ng kompensasyon. Mga baboy. Lahat kayo mga baboy. Ang prinsipe na ito, hahanapin ko kayo at magbabayad kayo sa huli. Ang babaeng ito, nangahas pang magpakita sa harap ng prinsip na ito. Hindi talaga siya natatakot mamatay. Wala pala ang emperador ng Great Yan. Ngayon, ang prinsipe na ito, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa inyo. 2 tanghulo. Mami, iligtas mo ako. Madam, hindi maganda ang balita. Ang 2 maliit na prinsipe ay dinukot. Diyosa, masama ang balita. Binihag ang 2 munting prinsipe. Nagaanyaya ka ng kamatayan. Ibagsak mo siya ngayon. Kung hindi, babarilin kita. Maliit na bakal lang ito. At gusto mo pa ring takutin kami? Huwag ka nang mangarap. Maghintay ka lang para kunin ang bangkay ng iyong mga anak. Kung gayon, mamatay ka. Sumpain.
Agad mong ibalik si Xiao Chun sa palasyo. Humingi ng tulong. Diyosa, huwag po. Bilisan ninyo at ibalita sa hari. Tara. Anong nangyari, QQ? Mabilisan mong iligtas ang kuya. Anong nangyayari? Kamahalan, binihag ang munting prinsipe. At ang iba pa, si concubine sumag-isa, hinabol sila roon. Shaolinzi, ibalik ang prinsesa sa palasyo, ipatawag ang mga Imperial Guard. Tigil. Ibaba mo ang bata ngayon at ililigtas pa kita. Nagkakamali ka ba? Ako ang nagbabanta sa iyo ngayon. Ihagis mo agad sa akin ang napakalakas na banal na sandata na hawak mo. Kung hindi, ibabato ko agad siya pababa. Ikaw. Anong ikaw? Huwag kang subukang kumilos. Kung mamamatay ako, sasama rin siya sa pagbagsak. Bibilang ako ng 3. Kung hindi mo ibibigay, ibabato ko siya pababa. 3. 2. 1. Sandali. Pumapayag ako. Nandito ang baril, ibaba mo ang bata, at kuhanin mo mismo. Banal na sandata. Sa napakalakas na banal na sandata na ito, ang Imperyong Facey, tiyak na magiging walang kapantay. Lumapit ka pa ng ilang hakbang. Huwag kang mag-alala, Su Xiaolian. Naubos na ang mga bala sa baril. Kailangan lang yakapin ng paslit at tumakas. Mamatay ka! Mamatay ka! Tapos na, mamamatay na ako ngayon. God of War ni An Wuji. Ang guwapo. Ano yan? Ayos ka lang ba? Ako. Ayos lang ako. Mabuti kung ayos ka lang. Ano ang gagawin niya? Hindi kaya gusto niya? Tingnan mo ang matipunong braso niya at makitid na baywang. Isang perpektong matipunong guwapo. At iniligtas pa ako. Hindi rin masama. Mami! Ano ang ginagawa mo kasama ang gwapong tito na ito? Sunian? Ano ang ginagawa mo? Ano naman ang magagawa ko? Wala naman, kundi itong hindi kilalang bayani ang nagligtas sa akin. Hindi na ako naaalala ni Anian. Hindi kilalang bayani? Talaga bang iniisip mong bulag ako? At hindi ko siya kilala? Ang inyong lingkod na si Nian Wuji ay nagpupugay sa inyong kamahalan? Wow! Ano ba iyan? Siya pala ang pinagbintangang karelasyon ng orihinal na katawan? Naku, patay na. Kung magkunwari akong hindi ko siya naaalala, hindi kaya ako pagdudahan? Mami, nasaan si little sister? Kinidnap din si little sister? Iligtas mo siya agad. Buisit ka, huwag kang mag-alala. Nailigtas ko na si little sister at pinabalik na ni Xiao Yue sa palasyo. Huwag kang mag-alala, aking anak. Ibinalik ko na si Qiu sa palasyo. Sino kayo? Anong ginagawa nyo rito? Tama ang sinabi ng prinsipe. Ang bobong emperador na to, naakit nga ng fox spirit na to, naglakas loob na lumabas ng syudad ng mag-isa. Mabuti, ngayon, patayin natin sila sa pangalan ng imperyo ng Facey. Pagkatapos nito, sino pa ang makakapigil sa prinsipe na maging emperador? Huwag magtira ng kahit isa. Patayin. Paano nyo nagawa yan? Ako ang emperador ng Dayan? Kung mangahas kayong saktan ako, lilipulin ang siyam na angkan nyo. Lilipulin ang siyam na angkan? Hindi naman kami taga-Dayan. Sino ang lilipulin mo? Sige, simulan na. Kamahalan? Mauna ka. Ako na ang bahala. Bilis. Huwag nang makipaglaban kay Nian Wuji. Magkalat, patayin ang emperador ng Dayan.
Muyuan Chi. Sa tingin mo, ayos lang kaya na iwanan natin siya? Wala namang mangyayari sa kanya, di ba? Siya ay ang dakilang general ng kabalyeriya, bakit mo siya aalalahanin para sa ilang mamamatay tao? Mami, tama na ang daldal. Dali, takbo na tayo. Hinahabol na nila tayo. Bilis! Ingat, Mami. Ingat po, Mami. Sunian, ayos ka lang ba? Mami, Ayos lang ako. Bilisan ninyo at umalis. Kung hindi, huli na ang lahat. Tara na. Tingnan natin kung saan pa kayo makakatakas ngayon. Muyuan Chi. Patawad. Ako ang naging pabigat sa iyo. Kasalanan ko. Naging mayabang ako. Akala ko sa pagdala ng baril ay makakakilos ako ng malaya sa sinaunang panahon. Pero sa huli, sarili ko lang ang napahamak. Hindi mo kasalanan ito? Kung may sisisihin, ako iyon dahil nagpabaya ako at nakalusot ang mga halimaw na ito. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Walang makakasakit sa iyo. Aking anak, dalahin mo ang iyong inang Reyna at umalis na kayo. Mami, tara na. Muyuan Chi. Mami, bilisan na po tayo. Pasaway, hindi maaaring umalis si Mommy. Kung umalis si Mommy, paano na ang tatay mo? Ano ang dapat nating gawin? Ayaw kong mamatay sina tatay at mommy. Ano ang dapat gawin? Mag-isip ka ng mabilis. Siguradong may paraan. Aha. Asupre, uling mabuti at nandito ang lahat. Muyuan Chi. Magtiis ka lang ng kaunti. Kapag nakagawa ako ng pampasabog, tiyak na hindi ko hahayaan ang mga taong ito na makaligtas. Inay, ano ang ginagawa mo? Huwag kang maingay. Gumagawa si inay ng napakalakas na sandata. Anya, bakit hindi ka pa umaalis? Itay, sabi ni Inay, hindi ka raw niya iiwan. Gumagawa si Inay ng napakalakas na sandata. Itay, kailangan mong magtiis. Napakalakas na sandata? Siya? Maki, ito ba ang tanga na ipinoprotektahan mo? Kahit na ipinapahamak mo ang buhay mo para lang bumili ng oras? Namatay si Dakot para sa babaeng tulad nito. Talagang nakakatawa. Agad inumin ang bloodburst pill at patayin siya. Si Anya, ang bobo na to? Buwisit, hindi na ako makatiis. Bakit hindi pa dumarating ang Imperial Guards? Mami, may masamang balita. Sinaksak si Daddy. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Malapit na. Mami, bilisan mo naman. Malapit na pong bumigay si Daddy. Ano nga ulit ang ratio ng pulbura? Ang ratio ng pulbura? 75% saltpeter, 75% saltpeter, 15% sulfur, 15% sulfur, 5% uling. Muyuan Chi, umalis ka, dumapa ka. Ano yan? Ito lang? Sino ang tinatakot nyo? Sugod. Muyuan Chi, ayos ka lang ba? Daddy! Nandito ako! Muyuan Chi, ikaw. Daddy, nakakatawa ang mukha mo. Tawa ng tawa. Nakakatawa talaga.
Tawa lang ng tawa. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga na ganoon pala kalakas ang Universal Killer na ito? Kung hindi, bakit ko pa kailangan mawalan ng poise? Sinabihan na kita na dumapa ka. Bakit hindi ka nakinig? Oo nga, matagal nang sinabi ni Mami. Masama si Daddy. Dapat matapos ang misyon ng hari. Mag-ingat, Muyo Anchi. huwag kang gumalaw. May lason. Muyuan Chi, patay ka na. Ang Imperyong Vice ang pinakamalakas. Muyo Anchi. Muyo Anchi. Muyo Anki. Mabuti na lang at dumating ang Imperial Physician sa tamang oras. Okay ka? Kung hindi ako... Kung hindi, ang aking emperatrice ay magpapakamatay para sa pag-ibig? Huwag kang magsasalita ng walang kabuluhan. Gising ka na. Huwag ka munang magsalita. Ipaiinom ko sa iyo ang gamot. Anyen, alam mo ba? Sa aking kama, bukod sa aking ina. Tanging ang aking asawa lang ang pwedeng umupo. Huwag kang magsinungaling. Ginagawa ko ito dahil sa iniligtas mo ako, kaya inaalagaan kita ng ganito. Dahil gising ka na, pupuntahan ko ang mga katulong para alagaan ka. Anyen, alam kong nagkamali talaga ako. Mapapatawad mo ba ako kahit minsan? Dati ay nalinlang talaga ako ng mga masasamang tao. Ikunulong kita sa malamig na palasyo sa loob ng 4 na taon. Alam kong nagkamali ako. Pwede ka bang bumalik bilang aking emperatrice? Tama na. Muyo Anki. Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Akala mo ba na sa isang basta-bastang paghingi ng tawad ay maibabalik mo pa ang lahat ng ito? Sasabihin ko sa iyo. Huli na. Ang tunay na Sunian ay patay na. Namatay siya noong ibinigay mo ang utos. Namatay siya sa malaking niebe noong taong iyon. Anyen, ano ang sinasabi mo? Paano ka mamamatay? Hindi ba maayos ka lang nakatayo sa harapan ko? Hindi mo ba ako mapapatawad kahit minsan? Kahit dahil sa ating anak? Bitawan mo. Hindi ko bibitawan. Sasabihin ko ulit sa huling pagkakataon. Bitawan mo. Hindi ko bibitawan. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Bitawan mo ako. Ayoko. Anian? 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 Su Xiaolian, baliw ka na talaga. Akala mo ba ikaw ang inililigtas nila sa bingit ng kamatayan? Hindi. Ang minamahal nila, ang iniligtas, ay ang dating Sunian lang. Hindi ito ang dapat mong hangarin. Kamahalan? Sa labas? Kamahalan? Ang inyong kamay, ano ito? Manggagamot. Manggagamot. Tama na. Kung may iuulat, kung wala, umalis kayo. Kamahalan? Nais makipagkita ang Dark Guard. Papasukin! Mahal na hari, ito ang banal na sandata na ginamit ni Consorte Su sa pagpatay sa mga Physis. Sinubukan na ito ng inyong lingkod. Ang bagay na ito ay hindi lang may malaking sakop ng pag-atake, kundi may nakakagulat ding lakas. Walang kalasag na kayang pumigil dito. Kahit ang mga bata ay kayang gumamit nito. Ito ay isa talagang banal na sandata para sa digmaan. Kung magkakaroon tayo ng ganyan sa Great Yan, tiyak na hindi tayo matatalo. Muyo Anchi, umalis ka. Dapa.
Hindi lang siya makakagawa ng isang sandata, kundi makakagawa rin siya ng makapangyarihang armas panlaban sa grupo sa kanyang mga kamay. Ano yan? Bakit ka naging ganito kakaiba? Talaga bang? Marangal na Nian Wuji po ang humihiling na makita kayo. Umalis ka. Marangal na Nian Wuji po ang sumasaludo sa kamahalan. Tama na? Tumayo ka na. Opo. Sabihin mo, ano ang natuklasan mo? Ang inyo pong lingkod ay nag-imbestiga. Ang grupo ng mga taong dumukot sa prinsipe at prinsesa ng araw na yon ay ang mga tauhan pala ni Prinsipe Fiais. Ngunit ang sumunod na grupo ng mga taong humabol sa inyo at sa mahal na reyna, bagamat ginagamit nila ang pangalan ni Prinsipe Fies, ay ibang tao naman pala. Ang inyo pong lingkod ay naghihinala na may koneksyon sila sa mga taong iyon noon. Sinasabi mo na ang mga nagbalak na saktan si Anian at ang naglagay ng lason sa akin ay iisang grupo ng tao. Opo, hinihiling ko po sa kamahalan na magbigay ng utos. Ang buntot ng asong gubat, sa wakas ay lumabas din. Ako ay nagpaplano ng malawakang panghuhuli. Pumunta ka muna. Mahal na kamahalan, may isa pa po akong importanteng bagay na kailangan kong iulat. Ito po ay tungkol kay Jinangsu. General Nian, lumalampas ka na sa iyong hangganan. Ang aking korte ng kababaihan ay hindi mo pwedeng pakialaman. Ang inyo pong lingkod ay naghihinala. Ang inyo pong lingkod ay naghihinala na ang kasalukuyang Ginangsu ay peke. Hinihiling po sa kamahalan na siyasatin ito upang iligtas ang tunay na Ginangsu. Ibig mong sabihin, mayroong nagawa sa ilalim mismo ng aking kaalaman nang walang nakakaalam na palitan ang aking asawa sa korte? Mahal na kamahalan, ang tanging alam ko lang po, sa pagkakita ko kay Ginangsu kamakailan, hindi lamang niya ako hindi nakilala, ang kanyang pananalita at galaw ay lubhang naiba sa Jinangsu na kilala ko. Hindi siya pwedeng maging si Anian. Hinihiling ko po sa kamahalan na siya sa atin ito. Mahal na emperador, nagtiwala po kayo sa inyong lingkod. Nakilala ko si Anian noong bata pa kami. Parang magkapatid kami sa loob ng maraming taon. Imposibleng hindi siya si Anian. Patay na ang tunay na Sunian. Namatay siya nang ipag-utos ninyo. Namatay siya sa matinding snow noon. Nagmamakaawa ako sa emperador na mag-utos. Agarang hulihin ng impostor na iyan. Pahirapan siya upang iligtas ang tunay na Consort Su. Tama na. Umalis ka. Ako na mismo ang mag-iimbestiga. Mahal na emperador! Umalis ka! Hanggat hindi ko pa naiimbestigahan ng husto, huwag kang gagawa ng anumang mabilisang desisyon. Mahal na emperador, talaga bang nabighani ka sa mangkukulam na iyan at nabulag? Karapat-dapat ka ba sa tunay na damdamin ni Anian? Anian, huwag kang matakot. Kung hindi kanya ililigtas, ako ang gagawa. Ilalabas ko ang tunay na pagkatao ng impostor na ito at hahanapin kita. Su Xiaolian, ikaw na isang doktor na henyo sa ika-21 siglo na may magandang kinabukasan. Paano ka naging isang pamalit sa isang babae noong sinaunang panahon? Su Xiaolian, ikaw na isang napakatalinong doktor mula sa ika-21 siglo? Bakit ngayon ay naging kapalit ka ng isang babae noong sinaunang panahon? Ang pagkatao, hindi sa akin. Mahal na emperatrice? Mahal na emperatrice. Ang pagmamahal ng iba para sa iyo. Ako? Sa wakas ay natupad ang aking pangako na pakasalan ka bilang emperatrice. Ay puro peke din. Kahit ang mga anak na pinalaki mo ng personal. Mabuti! Ay hindi rin sa iyo. Ang mabuhay ng ganito na nagpapanggap at walang matakbuhan. Ano pa ba ito? Namimiss ko ang aking tahanan. Hindi malaya sa sinaunang panahon at hindi rin masaya. Pero paano kaya ako makakabalik?
Sa telebisyon, parang nakasulat doon na, tumawid sa panahon sa pamamagitan ng pagkahulog sa tubig. Hindi ko pa nasusubukan. Sunian. Bakit walang tubig? Ang laki ng lakas ng loob mo. Hindi ka nagpaliwanag kahit isang salita at nagpakamatay sa likod ko, tama? Guwapo. Guwapo. Uminom ka? Anong wedding toast? Nakakainis. Ngayon pa lang tayo unang nagkita, iniisip mo nang uminom ng wedding toast kasama ako. Hindi pa nga tayo naghahalikan. Sunian? Ikaw? Ikaw ay walang kahihiyan. Susunian. Napakasarap. Sunian. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Mahal na prinsesa, nagdala ako ng merienda. Ang alipin ay lumuhod para batiin ang iyong kamahalan, pagpalain nawa ang iyong kamahalan. Ikaw ba ang aliping kasama ni Anian mula pagkabata? Opo, opo, May itatanong ako sa iyo. Pumasok ka. opo. Sabihin mo, ang lahat ng hindi mo alam tungkol sa panganganak ni Anian bago at pagkatapos. Mahal na kamahalan, nagdududa pa rin po ba kayo sa mahal na prinsesa? Wala pong ginawang mali ang mahal na prinsesa laban sa inyo. Ang mga munting prinsipe ay ang mga pinagdasal ng mahal na prinsesa noon para sa iyo at sa Great Yan. Mahal na prinsesa, kayo, gagawin niyo ba talaga ito? Mayroon po itong 9,000 baitang, wala pa pong nakatatapos sa 1,000 hangarin na hagdanan. Xiao Yue, hindi mo alam. Ang kamahalan at ang dakilang yan ay hindi na maaaring maghintay. Sa bawat araw na walang tagapagmana ang kamahalan, ang dakilang yan ay walang susunod na pinuno. Ang mga chismis na yon hindi titigil kahit sandali. At ang mga kaharian na iyon, lalo lamang silang magiging mapanlinlang. Nakatingin ng nakangisi sa ating dakilang yan, ang puso ng mga tao ay nababalisa. Umaasa silang magkagulo kami sa dakilang yan at pagkatapos ay pagsasamantalahan at paghahatian kami. Sobrang pagod na ang kamahalan. Gusto ko siyang tulungan. Kahit kaunti lang. Pero mahal na Reyna, ang hagdanan ng 1,000 hiling, isa lamang itong alamat. Kahit matapos mo pang luhuran ang buong landas, hindi pa rin sigurado kung matutupad ang iyong hiling na magkaanak. Kahit na isang sa 1,000, isang sa 10,000, isang sa 10 milyong posibilidad. Ako, si Sunian, ay maghahanap pa rin ng anak para sa kamahalan. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Mahal na Reyna, tama na. Sapat na talaga. Kung magpapatuloy ka pa, mamamatay ka. Mahal na Reyna. Basta para sa kamahalan. Upang alisin ang alalahanin ng dakilang yan. Ako, si Sunian, ay handang mamatay. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Ang iyong lingkod na si Sunian ay humihiling ng anak mula sa Bodhisattva. Ang huling baitang. Sa wakas natapos ko na. Mahal na Reyna, mahal na Reyna, mahal na Reyna. Noon, ang emperatris, bawat hakbang ay lumuhod at yumuko. Duguan ang hagdanan, para lang hilingin ang munting prinsipe at prinsesa para sa iyo. Anen. Bakit ka napakabobo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pagkatapos siyang magdalang tao sa prinsipe, bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi niya sinabi sa akin ang buong katotohanan? Hindi po sa ayaw sabihin sa inyo ng emperatris, kundi... Muyuan Ki,
Buong buhay ko'y ipinaglaban ko para magsilang ng tagapagmana para sa iyo. Ngunit pinaniwalaan mo sila at hindi ako. Emperatriz. Emperatriz. Si Xiao Yue ay tiyak na ilalabas. Ka-Emperatriz. Noong panahong ipinag-utos ninyo, kamahalan, na alisin ang Emperatriz sa pwesto, ang Emperatriz ay nawalan ng malay dahil sa matinding pagdurugo matapos manganak. Noong panahong iyon, wala nang hininga ang Emperatriz at inakala naming hindi na siya magtatagal. Sa kabutihang palad, nagising pa rin ang Emperatriz. Umiyak siya at ipinanganak ang munting prinsipe at prinsesa. Ngunit pagkatapos manganak ang Emperatriz, lubos siyang nagbago ng ugali. Nawalan ng hininga? Kaya pala, Anen, talaga palang iniwan mo ako sa araw na yon. Ako ang nagkasala sa iyo. Pinabayaan kita. Ano yan? Kasalanan ko. Ako ay napakahina. Kaya nakapagsinungaling ang mga iyon laban sa iyo. Napakabobo ko. Nadamay ka dahil sa aking pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko magbayad sila sa kanilang kasalanan. Gagawin kong pahirapan sila hanggang sa mamatay. Mahal na hari, wala po talagang ginawang masama ang mahal na reyna. Tama na. Maari na kayong umalis. Ano yan? Ako ang nabulag noon, mali ang paghinala ko sa iyo. Ako ang hindi nakaprotekta sa iyo. Patawad. Muyuan-chi. Demonyo. Oo. Nakalimutan ko? Umalis si Anian. Hindi ikaw siya. Ayaw kong maging kapalit. Umalis ka. Ako, si Su Xiaolian, ayaw kong maging kapalit. Oo. Ikaw ay ikaw? Ikaw, si Su Xiaolian. Nawalan na ako ng isang beses? Hindi na ito mauulit pa. Sino man ang maglakas loob na saktan ka, papatayin ko siya. Lumabas ka na? Alam kong narito ka. Alam ko, sinisisi mo ako na hindi ko siya naprotektahan. Ngunit ako, ako ang emperador ng dakilang yan bago ang sarili ko. Walang ebidensya. Kaya kailangan kong pamunuan itong nakakatawang sitwasyon. Ngunit, ang namatay ay hindi na maibabalik, hindi na mahahabol. Ang pinakamahalaga para sa atin ngayon, ang tanging dapat gawin, ay pabayarin ang mga daga na iyon sa kanilang mga ginawa. Ano sa tingin mo, General? Ano ang gusto mong gawin ko? Pagkalipas ng 2 araw, gaganapin ang seremonya ng pagtatalaga ng prinsipe. Gusto kong dalhin mo ang iyong hukbo at laging makipagtulungan sa akin. Gusto kong ang lahat ng madilim, kasuklam-suklam na mga daga sa palasyong ito ay hindi makatakas sa aking kamay. Ako po. Susunod. Ano? Lahat sila patay? Walang kwenta? Lahat kayo walang kwenta. Napakadali na ng pagkakataon, pero wala ni isa ang namatay. Para saan pa? Kung ganito kayo? Tama. Pinsan, anong klase ng mga walang kwenta ang inaalagaan mo? Patayin silang lahat. Patayin silang lahat. Mga walang kwentang aso. Sige na. Bumaba ka. Kumalma ka, Liner. Ikaw ang magiging emperador balang araw. Paano ka naging hindi makapagtimpi? At ikaw naman, huwag kang magdagdag pa ng problema. Ang mga Death Warrior ay hindi madaling sanayin. Tita, wala naman akong sinabing mali. Kung makaligtaan natin ang pagkakataong ito, sa loob ng 2 araw, ang seremonya ng pagkakatalaga ng prinsipe ay magaganap na. Kapag naayos na ang lahat ng ating ginawa noon, hindi ba't mauuwi lang sa wala? Sige na. Ang pagkakataong ito ay dapat na kumilos nang naaayon sa sitwasyon
Mas mabuti kung magtagumpay. Kung mabigo, wala na tayong magagawa kundi Paano ako nakarating dito? Kagabi ako, di ba umiinom sa bakuran? Xiao Yue, Mahal na Reyna, ano po nangyari? paano ako nakabalik kagabi? Ang mahal na hari po ang bumubuhat sa inyo pabalik kagabi. Hindi niyo po naaalala? Ano? Ako? Siya ba ang guwapong lalaking nilandi ko kagabi? Patay? Patay na? Tuluyan na itong tapos. Nga pala siya, Uye. Pagkatapos niya akong ihatid kagabi. Wala naman. Siyang ibang ginawa, di ba? Pagkatapos po, kayong buhatin pabalik ng mahal na hari kagabi. Tinanong niya, ang inyong lingkod tungkol sa mga nangyari bago, at pagkatapos ipanganak ang munting prinsipe. Pero naipaliwanag na po ng inyong lingkod ng malinaw. Labis po ang tuwa ng mahal na hari sa narinig. Ngayon, tuluyan na itong tapos. Tiyak na nalaman na niyang hindi ako si Sunian. Pero mabuti na rin, ako, si Su Xiaolian, ay hindi nais na magpanggap, nakapalit ni Numan. Mahal na Reyna, si Xiao Yue, ang ba ay may nasabing mali? Ayos lang. Xiao Yue, napakahusay ng ginawa mo. Ako, iniisip ko ang tungkol sa handog para sa seremonya. Sige, Su Xiaolian, tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Lalaki lang naman iyon. Mas mahalaga pa rin ang mga importanteng bagay. Sa loob ng 2 araw ay ang seremonya ng pagtatalaga. Dapat ay mabilis kong magawa ang mga paputok para ipakita sa mga embahador ng iba't ibang bansa ang kakayahan ng aking anak. Sa ganitong paraan, kapag naging pinuno na ang aking anak ng Great Yan, ang lahat ng guwapong lalaki sa mundong ito ay mapipili ko na. Sige, Xiao Yue. Bilisan mong kunin ang mga materyales na binili natin. Panahon na. Para ipakita sa inyong mga sinaunang tao ang isang sorpresa. Maharlika, Maharlika, dapat gising ka na. Ang mga sugo mula sa iba't ibang bansa ay nakapasok na sa palasyo. Malapit nang magsimula ang banquet para sa mga bansa. Hindi ka pa nakakapag-ayos. Huwag kang magulo. Pagod na pagod ako nitong nakaraang 2 araw sa paggawa ng paputok. Pahintulutan mo akong matulog pa ng 5 minuto. Aking Maharlika, ang karon ng emperador ay malapit nang dumating. Kung babangon ka ngayon, kukunin ko ang damit na Neishang Yuhua na ipinadala ng emperador para sa iyo. Talaga lang. Sinong matinong tao ang gumigising ng alas 5 ng umaga para magsimulang magtrabaho? Kayo mga sinaunang tao, hindi ba kayo natutulog? Hindi ba kayo takot sa biglaang pagkamatay? Mag-ingat. Huwag kang bumangga sa salamin. Ang iyong lingkod ay bumabati sa emperador. Ani yan. Emperador, hindi ba't sinabi mong ang pagsalubong sa maringal na pagdating ay nangangailangan ng maayos na kasuotan? Ang iyong lingkod ay hindi maayos ang pananamit ngayon. Maaari po bang lumabas muna ang emperador at maghintay sandali? Xiao Nian? Hindi ka masunurin. Walang hiya. Ikaw na lalaking walang pakialam, alam mo na ang lahat, pero nagpapanggap ka pa rin dito. Gusto mong magpatuloy akong maging pamalit? Walang pag-asa. Xiao Nian. Hindi kita itinuring na pamalit. Talaga? Kung gayon, mangahas kang manumpa, na hindi mo kailanman minahal ang iyong dating emperatris, si Sunian? Ako! Alam ko na. Makyu Anyin, sasabihin ko sa iyo, huwag kang magbalak manggulo sa akin dito. Kung hindi dahil sa bata, hindi tayo magkakaroon ng mapayapang pagsasama. Pagkatapos ng seremonya ng pagtatalaga, maghihiwalay na tayo ng landas at hindi na magkakaroon ng kinalaman sa isa't isa. Hindi pwede. Hindi ko papayagan. Ikaw lang ang magiging babae ng emperador. Sunian, hindi ba masyado kitang pinalampas? Kaya nakalimutan mong ako ang emperor? Ang pinuno ng buong bansa. Hindi maaaring hamunin ang galit ng emperador.
Hindi ko naman sinasadya. Huwag ka nang lumapit. Daddy, Mommy, ano ang ginagawa ninyo? Magsisimula na ang salo-salo. Lumabas na kayo kaagad. Sige, lalabas na si Mommy. Ikaw, na walang takot na pusa? Ako? Maaamo kita sa lalong madaling panahon. Narito ang emperador. Mabuhay ang aming emperador. Mabuhay. Mabuhay ng libu-libong taon. Ang pesteng malandi, hindi pa na ibabalik ang kanyang posisyon bilang emperatris, ngunit naglakas loob na magpakita ng kayabangan at kasama ang emperador. Maghintay ka. Pagkatapos ng araw na ito, sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon mo at walang matitirang puntod para sa iyo. Muyuangki, papayagan kitang maging mayabang sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, ang tronong ito na higit sa lahat ay magiging akin na. Emperor Dayan. Huwag kang masyadong matuwa kaagad. Ako, si Asais, ay sisiguraduhin na pagbabayarin ko kayo. Inian, malapit na? Malapit ko nang maipaghiganti ka. Sa pagkakataong ito, walang makakatakas sa kanila. Mga ginang at ginoo, tumayo na kayo. Nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan. Sa lakas at kapangyarihan ng langit, sa ilalim ng dakilang proteksyon ng kapalaran, biniyayaan ng Dayan ng isang tagapagmana sa trono. Ngayong araw ay ipinapahayag sa buong mundo na imbitahan ng lahat ng bansa upang ipagdiwang ang isang malaking kapistahan at saksihan ang pagtatalaga sa prinsipeng tagapagmana ng Dayan. Ako, bilang kinatawan ng Dayan, ay tinatanggap ang mga sugo ng iba't ibang bansa. Ang sugo ng Zili, dala ang pambansang kayamanan ng Zili, ang perlas ng dagat, na 1,000 taon na, ay bumabati sa Dayan sa pagdating ng prinsipe. Nawai ang mahal na prinsipe ay maging matapang at walang takot sa hinaharap at mamuno sa mundo. Mabuti! Ang sugo ng Qiangwu, dala ang sining ng pambansang kayamanan, ay bumabati sa Dayan. Naway ang mahal na prinsipe ay maging matalino sa pagsulat at makontrol ang buong mundo at maging bihasa sa pakikidigma at makontrol ang kapalaran. Napakabuti! Ang sugo ng Nisi ay nagdala rin ng pambansang kayamanan upang batiin ang Dayan. Napakahusay! Muntinglin, maghanda ng mga masaganang regalo bilang pasasalamat. Masusunod, kamahalan. Panahon na. Emperor Dayan. Upang ipagdiwang ang pinakamalaking kaligayahan ng Dayan, ang aking Fes Empire ay naghanda rin ng pinakamataas na pambansang kayamanan, ang imahe ng Diyos na bato, para sa prinsipe upang batiin at magbigay ng pagpapala. Hindi ito tama. Hindi kaya may masama na naman siyang balak? Huwag kang mag-alala. Walang hiya ka. Gusto mo na naman akong pagsamantalahan. Pagkatapos ng pagtatalaga, babayaran kita. Naway ang Diyos, batiin ang dakilang yan, mayroon na itong susunod na tagapagmana, pagpalain ng prinsipe, upang maging isang emperor na mananatili sa kasaysayan, protektahan ang dakilang yan para sa 100 taon ng kaunlaran at 1,000 taon ng dakilang pamamahala. Ito, Diyos ko, ito. Dugo, tingnan niyo kaagad. Ang estatwa, umuulan ng dugo. Ito ba ang sinasabi ng alamat? Isang masamang pangitain. Walang galang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ngayon, ay isang napakagandang araw ang pagtatalaga ng anak ng emperador, mga gwardya. Dali, itapon nyo. Ang batong ito palabas. Nagpakita ng dugo ang imahe ng Diyos, babala mula sa Diyos. Masamang pangitain. Ito ay isang malaking kasawian. Ang prinsipe ay anak ng masamang kapalaran, hindi siya maaaring italaga. Ang idolo ay nagdugo na. Babala iyon. Talaga bang isang masamang tao ang prinsipe ng dakilang yan? Sa tingin ko, siguro, malinaw na walang anak ang dakilang yan. Paano kaya nagkaroon ng anak? Hindi kaya pinapalaki niya ang isang maliit na demonyo gumagamit ng itim na mahika para sa pilitang kumuha ng isang supling ng kasamaan? Kami, ang dakilang yan na emperador, ang inyong abang lingkod, ay may maliit na bansa at mababang posisyon.
Marahil ay hindi kami karapat-dapat dumalo sa koronasyon ng prinsipe, nagmamakaawa kami sa dakilang yan na emperador na pabalikin kami sa aming bansa. Ang Jiangwu ay hindi rin karapat-dapat humihingi ng tawad sa dakilang yan na emperador. Ako, ang Nis, ay gayon din, nagmamakaawa sa dakilang yan na emperador, napakawalan sila. Kawalang galang. Ang pinagsasabi mo ay isang kahibangan? Ito ay pawang kalokohan? Tama. Ito ay malinaw na idolo ng kaharian ng feast ninyo. Ngayon na nagdudugo ang idolo, ano ang kinalaman nito sa aming dakilang yan? Kitang-kita na ito ay isang sabuatan ng feast ninyo. Huwag kayong magpabuyo sa kanya. May tao ba diyan? Arestuhin ninyo ang prinsipe ng feast na ito. Kamahalan, may mahalaga akong kailangang iulat. Sa loob ng aming dakilang yan, ang mga dike sa ilog, sabay-sabay na gumuho, bumaha ng matindi, lahat ng palayan ay nalubog, ang mga tao ay namamatay sa gutom. Ito ay isang masamang tanda. Ano ang sinasabi mo? Paano ka naglakas loob? Sinakripisyo mo pa ang mga mamamayan para puwersahin ako. Kamahalan, umaapaw ang tubig baha. Nagsisikip ang mga isda. Natuklasan ang mga mamamayan mula sa tiyan ng isda. Natuklasan ang isang piraso ng tela. Nakasulat doon, kapag umakyat sa trono ang prinsipe, ang dakilang, yan ay mapapahamak. Kamahalan, Lintik? Alam ko na, ang mga taong ito ay may masamang hangarin. Mabuti. O dakilang emperor yan, ano pang sasabihin mo ngayon? Sa kasalukuyan, sa loob ng iyong dakilang yan, nagpakita ng masasamang palatandaan, sapat na itong patunay na ang prinsipe ay isang anak ng kamalasan. Kapag naitalaga siya, mamamatay ang dakilang yan. ngayon sa loob ng dakilang yan, naganap ang ganitong kalamidad. Hindi maaaring italaga ang prinsipe. Kamahalan, pakiusap, kanselahin ang pagtatalaga ng prinsipe. Hinihiling namin sa Emperor na kanselahin ang seremonya ng pagtatalaga. Hinihiling namin sa Emperor na kanselahin ang seremonya ng pagtatalaga. Sa tingin ko ang pagkakansela lamang ay hindi sapat, hindi ba? Ito ay malinaw na siya ay isang anak ng kamalasan, nagalit sa langit at nagdala ng parusa sa dakilang yan. Sa aking palagay, dapat patayin ang prinsipe at pagkatapos magtalaga ng ibang tagapagmana para humingi ng tawad. Iyon nga, matagal ko nang sinabi, si Sun Yan ay isang hamak na tao. Paano siya magkakaanak ng isang prinsipe? Tiyak na ginamit niya ang itim na mahika para ipanganak ang bastardo na iyan. Dapat patayin agad ang prinsipe at italaga ang nag-iisang lehitimong dugong bughaw na si Prinsipe Ning bilang nakababatang kapatid ng Emperor. Pakiusap kamahalan, patayin ang prinsipe, at italaga si Prinsipe Ning bilang nakababatang kapatid ng Emperor. Tama ka, kapatid na Emperor. Baog ka na sa loob ng maraming taon at walang supling. Bakit ka pa magpupumilit na galitin ang langit? Kung mawala ang prinsipe, hindi ba't nandito pa ako, ang nakababatang kapatid na Emperor? Mu Changlin. Mahal na kapatid, ang puso ng mga tao ang susundin. Kaya pakiusap po, kamahalan, ipapatay ang prinsipe. Ako mismo ang aakyat sa trono ng korona prinsipe upang humingi ng kapatawaran sa langit at magdasal ng kapayapaan para sa mga tao. Tama na. Sino ang nagsabi na ang aking anak ay isang masamang tanda? Sino ang nagsabi na ang araw na ito ay masama? Ang masamang pangitain ay pawang kalokohan. Ang aking anak ay isang pinili ng langit na may dalang swerte. Xiao Yue, magpaputok ng mga fireworks. Pakitingin po ninyo sa itaas para makita ninyo kung ano ang tinatawag na swerteng kasing ganda ng umaga. 5. Ito pa ang umaga? Sunian, sa kalangitan na yan, ano ang gusto mong makita namin? Ang kinabukasan ba ng Great Yan? Kung bakit napakadilim? Afaino. Tama, Sunian. Sa tingin ko'y huwag ka nang magpakitang gilas pa rito at makipaglaban ng walang pag-asa. Ibigay mo na sa akin ang maliit na anak sa labas na iyon. Ngayon na. Ainian. Huwag kayong mag-alala. Mga Ginoo, malapit nang dumating ang swerte. 3, 2, 1. Kamahalan, tingnan ninyo. Ano iyon? Ito. Ang kalangitan ay nagniningning na parang araw. Swerte mula sa langit. Ito pa lang ba yun? Malayo pa. Teka, ano ang tinitingnan ninyo doon? Banal na nilalang. Ito ang tagapagtanggol na banal na nilalang ng kaharian, ang 5 kuko na gintong dragon. Paano ito posible? Kamahalan, isang malaking kagalakan ito. Ang prinsipe ay tunay na pinagpala ng langit, ang itinakdang tagapagmana ng Great Yan. Ang Great Yan,
may pag-asa na ang hinaharap. Hindi. Imposible. Paano magkakaroon ng 5 kuko na gintong dragon? Hindi ako naniniwala. Peke. Siguradong peke iyan. Napakagaling. May pag-asa ang Dayan. Tunay ngang ang prinsipe. Ang tunay na muling pagkabuhay ng isang ginintuang dragon ang itinakda. Nakita nyo na, di ba? Nakita na ninyo lahat, hindi ba? Ang aking anak ay ang anak ng dragon na pinagpala ng langit. Siya ang kinabukasan ng aking Dayan. Binabati namin ang emperador ng Dayan sa pagkakaroon ng anak ng dragon na itinakda ng langit. Ang kinabukasan ng Dayan ay siguradong walang hanggan. Oo nga. Oo nga. Dati ay nagkamali ako sa paghusga. Ang prinsipe, ang tunay na itinakda para sa Dayan. Kami sa Qiangwu ay handang maghandog ng mahahalagang bagay para humingi ng kapatawaran sa emperador ng Dayan. Ako sa Nisi ay handa ring maghandog ng mas maraming mahahalagang bagay kapalit ng kapatawaran ng emperador ng Dayan sa aming mga sinabing walang galang noon para hindi masira ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Tapos na ang lahat. Mayroon nga talagang isang suwerteng banal na dragon na lumitaw sa Dayan. Hindi maaari. Kailangan kong tumakas. Ang naglalagablab na sinag, ang paglitaw ng ginintuang dragon. Nagkamali ba talaga ako? Anian, salamat sa iyo. Ngayon, sa pagdating ng magandang pangitain, sa paglitaw ng ginintuang dragon, ako, pinatatawad ko ang mga sugo mula sa iba't ibang bansa sa kanilang dating kawalang galang. Ngunit, yaong mga nanira sa prinsipe kanina, mga bantay, takpin ninyo siya. Anong gagawin ninyo? Ako ang prinsipe ng Fisi, hindi ninyo ako maaaring saktan. Prince ng Face Empire. Gumamit ng idolo. Nagkukunwaring may angking kapangyarihan. Dinaya ang lahat, sinubukang patayin ang Corona Prinsipe. Ang kanyang krimen ay karapat-dapat sa kamatayan. Patayin silang lahat. Hindi ka pa ba kikilos? Mahal na emperador, wala akong intensyong saktan ang Corona Prinsipe. Siya, si Prinsipe Ning, siyang nag-utos sa akin na gawin ito. Gusto niyang maging emperador na kapatid? Gusto niyang magmana ng trono. Oh, paano't hindi ko alam na ang aking kapatid na prinsipe ay nagnanais sa trono at nakipagsabuatan sa mga dayuhan upang patayin ang prinsipe. Mga guwardiya, dalhin si Ningwang para tanungin. Walang respeto. Sino sa inyo ang mangangahas galawin ng prinsipe? Mu Yuanqi? Huwag ka nang magpanggap. Anong Divine Dragon? Iyan ay panlilinlang lang. Anong tagapagmana ng Great yan? Kung kaya ng hamak na iyon, bakit hindi ko kaya? Maliwanag na wala ka ng magiging supling? Maliwanag. Na ako ang huling karapat-dapat na direktang dugong bughaw ng Great Yan? Bakit hindi mo pa rin ako hayaang umupo sa trono? Ito. Lahat ay dahil sa iyo? Nasaan ang Royal Guard? Nako, bigla na lang nagre-rebelde. Huwag naman masyadong OA. Ningwang, nagbabalak ka bang magimagsik? Ano ang hindi ko kayang gawin? Kung hindi mo ibibigay, ako mismo ang kukuha. Mu Yuanqi. Magbigay ka na ng kautusan ngayon at bumaba sa trono. Kung hindi, huwag mong sisihin ang prinsipe kung hindi ko isasaalang-alang ang ating ugnayan. Aba, Ningwang, dahil sinabi mo iyan, kung gayon, gumaan ang loob ko. Ni Anwuji, ipaalam sa mga kabalyero, dakpin ang mga rebelde. Kapatid na emperador, sino ang tinatakot mo? Ang dakilang general niyan ay nasa libu-libong milya ang layo sa Saibei, malayo ang tubig para patayin ang apoy. Inakala mo ba na may makakaprotekta sa iyo? Sugod. Ako? Si Nian Wuji? Sundin ang utos. Nian Wuji? Bakit ka nakabalik? Huli na. Dali, kumilos. Para sa akin, dakpin si Mu Yuanqi. 5 Tiger Iron Cavalry. Salakayin. Salakayin. Hindi maganda. Mahal na Haring Ning ang 5. Ang 5 Tiger Iron Cavalry ay dumating upang salakayin. Prinsipe Changlin, malubhang krimen, pagtataksil sa pinuno at pagpatay sa emperador, labis na kasamaan. Ngayong araw, binawi ang kanyang titulo bilang prinsipe, kinumpiska ang kanyang lupain, hinatulan siya ng kamatayan, binitay sa taglagas. Hindi mo, Yuanqi. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang huling dugo ng Empress. Hindi mo pwedeng saktan ang sarili mong kapatid. Ina, Empress, iligtas mo ako. Empress, iligtas mo ako. Mga guwardiya, dalhin ninyo siya sa kulungan. Empress, iligtas mo ako. Empress,
Iligtas mo ako. Iligtas mo ako, Empress. Kamahalan? Si Liner ay nilinlang lang ng mga dayuhan at nawala sa sarili sandali. Kamahalan, akapaano? Kayo naman ay ligtas na? Maari bang, alang-alang sa akin, alang-alang sa pagmamahalan ninyong magkapatid, alang-alang sa aming pamilya Xiao, sa dami ng aming nagawa, para sa Great Yan, patawarin ninyo ang buhay ni Liner? Kamahalan? Matandang bruha. Anong ibig mong sabihin na ligtas naman? Kung hindi dahil sa aming kamahalan na may malalim na pag-iisip, marahil matagal na sana siyang pinatay ng traidor na iyan. May mukha ka pa talagang magmakaawa dito. Ikaw ang may pinakamalaking mukha. Sunian, ikaw na walang pinag-aralan na babae. Kapag nagsalita ako, hindi mo na dapat pang sumingit. Tama na, ina ng emperador. Ngayon, sa halip na puro, ang pagliligtas kay Ningwang. Mas mabuting isipin mo, paano iligtas ang sarili mo? May tao ba riyan? Iharap ang mga krimen ng pamilya ni Ina ng Emperador Xiao? Sa mga nakaraang taon, Ang pamilya Xiao, sa unang taon ng Tianqi, palihim na naglagay ng lason para pahirapan ang emperador na naging dahilan para mawala ang pagkakataon niyang magkaanak. Sa ikalimang taon ng Tianqi, nakipagsabuatan kay Ningwang para hamakin si Empress Sun Yangyang at ang general ng kabalyero, si Nian Wuji, sa pangangalo niya. Hindi. Ang paninira at pagpapahirap sa mga tagapagmana ng trono ay hindi kayang bilangin at hindi mapapatawad. Hatulan, ang buong pamilya ng kamatayan. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hindi. Hindi, mahal na hari. Hindi, mahal na hari. Ako ang iyong inang reyna, hindi mo ito magagawa sa akin. Mahal na hari, hindi. Hindi pa ba ninyo siya hihilahin pababa? Iniyan, sa lalong madaling panahon, ang buong angkan ng Xiao ay mapapatay. Sa lalong madaling panahon ay makakaganti na ako para sa iyo. Mahal na hari. Mabuti na lang at walang nangyari. Kinabahan ako. Ang mga sugo ng iba't ibang bansa ay natakot. Ang ngayon, ang mga rebelde ay nahuli na. Mga Ginoo, huwag kayong mag-alala at tangkilikin ang pagkain, magpatuloy sa seremonya ng paghirang sa prinsipe. Ay, nakakapagod. Sa wakas natapos na. Ngayon itong bastos na batang ito ay naging nag-iisang tagapagmana ng Great Yan, ang prinsipe. Si QQ ay naging prinsesa rin. Hindi na rin nila ako kailangan alagaan. Ako na taga-ibang lupain. Panahon na para umuwi. Ayoko sanang umalis. Pero kung hindi pa ako aalis, pagkatapos nitong abala ng lalaking iyan, baka hindi na ako makaalis. Ang aking Empress, saan ka pupunta para tumakas? Ay, Anen, tinatanong kita, saan ka ba talaga tatakas? tatakas? Ano bang pinagsasasabi mo? Gusto ko lang lumabas ng palasyo para mamasyal. Mamamasyal sa labas ng palasyo? Hindi ko alam. Na kailangan mo palang magdala ng ganyang karaming gamit para mamasyal sa labas ng palasyo? Oo. Gusto kong tumakas. Ano ngayon? Ako, si Su Xiaolian. Wala akong hilig maging kapalit ng ibang tao. At lalo na ang malamig, walang pagmamahal na napakalaking harem, mas lalong ayaw ko. Mu Yuanqi, ikaw ang emperador. Anong klase ng babae ang hindi mo makukuha? Hindi mo ba ako pwedeng palayain? Hindi. Anen. Alam kong hindi ikaw siya, at hindi rin kita itinuturing na kapalit niya. Ang gusto ko ay ikaw. Ikaw na mapaglaro at may kakaibang pag-iisip. Ikaw na mahilig mag-develop at lumikha ng mga bagong bagay. Ikaw na may natatanging talento at nagniningning. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Manatili ka. Su Xiaolian. Magaling kang magsalita. Noon pa man ay walang katapatan ang mga emperador. Bukod pa rito, ang pagmamahal mo, hindi ko kayang tanggapin. Ayaw ko ring maging isang ibon sa hawla. Mu Yuanqi, kung may kaunting pagtingin ka talaga sa akin, palayain mo na lang ako. Anen? Bukod pa, may nag-ulat na ministro kanina. Sa teritoryo ng Dayan, laganap ang baha, nasira ang mga taniman. Ngayong taglamig,
Tiyak na magkakaroon ng taggutom. Kaya kung makapunta ako ngayon sa labas ng palasyo at pumunta sa apektadong lugar, mag-aaral ako ng mga butil na may mataas na ani para iligtas ang mga tao sa kapahamakan. Kaya hindi mo dapat inuuna ang iyong sarili. Kamahalan. Kamahalan, papayagan mo ba talagang umalis si Madam Su? Hindi. Ang babaeng gusto ko, sa akin lang. Ipagutos. Gusto kong bumisita ng palihim. Ay, huwag kalimutang isama ang prinsipe at ang nakatatandang prinsesa. Nian, nandyan ang mga anak ko. Hindi ka makakatakas sa aking palad.